Naniniwala ang NEDA na kayang tugunan ang malaking pondong kailangan para sa disaster preparedness at risk reduction sa tulong ng pinaigting na public at private partnership. Ang update niyan sa sentro ng balita ni Benji Dorango live. Nakatutok sa financing roadmap ang talakayan sa ikalawang araw ng Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. Nagkakaisa ang pananaw ng Asia-Pacific nations na may presyo ang disaster preparedness at risk reduction. Tulad na lamang ng bansang Japan na bahagi rin ng Asia-Pacific, $50 billion ang kanilang investment sa disaster risk reduction sa loob lamang ng 3 taon. At tulad din ng Pilipinas, lindol, bagyo at tsunami ang ilan sa mga hazards sa kanilang mayat-mayang kinakaharap na sakuna. Ayon sa UNDRR, hindi man lahat ng bansa ay may kakayahan na tumaya ng malaking halaga para sa kahandaan sa sakuna. May ilan namang paraan para magawa ito sa pamamagitan ng public-private partnership. May nakalaan din na pondo ang Asian Development Bank na maaaring ma-access ng mga member countries. Sa Pilipinas, matagal na itong ginagawa ayon kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Bukod sa pondo ng bansa sa DRR, tumutulong din ang private sectors at MSMEs sa supply chain para maihanda ang community sa epekto ng kalamidad. An integrated approach to disaster risk financing that is both data and context-driven is needed to streamline risk prevention strategies across sectors and along different decision-making levels. Secretary Arsenio Molina Balisacan na kung aasa lamang sa grants, loans at insurance ang bansa tuwing may kalamidad, kukulangin daw ito. Bukod sa pondo ng gobyerno, malaking bagay daw ang public-private partnership sa disaster mitigation na sinang-ayunan naman ni Jaime Augusto Corporation. Traditional models of disaster risk financing, such as grants, loans, and insurance, often fall short in terms of both speed and sufficiency, underscoring the need for more adaptive and responsive solutions. On behalf of the business community, let me state that disaster risk should be incorporated in enterprise risk management and business continuity practices. Further, DRR should be embedded in corporate strategy and the whole capital allocation process. Samantala, may 11 town hall discussions pa mangyayari ngayong buong maghapon na iikot pa rin sa disaster financing and investments na isa sa mga hamong kinakaharap ngayon, lalo na ng mga developing countries tulad na lamang ng Pilipinas. Angelic, yan muna ang update mula dito sa PICC. Kaugnay pa rin yan sa ikalawang araw ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Balik sa iyo, Angelic. Okay, so Benji, meron bang ballpark figure kung mga magkano ang kailangan ng Pilipinas para tayo maging handa at para din mabawasan itong disaster threat or risk natin? Kanina wala namang binanggit si Secretary Loizaga tungkol sa kung magkano ba ang kinakailangan ng Pilipinas, pero malaking bahagi ng ating pondo ay nakalaan para sa disaster risk reduction. At kung tutulong daw ang mga pribadong sektor, lalong-lalo na itong mga malalaking kumpanya sa pagtugon sa disaster risk reduction, ay malaking bagay ito para matugunan din ang pangangailangan ng ating mamamayan, lalong-lalo na kapag tayo ay maharap sa iba't ibang mga sakuna dito sa ating bansa. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Benji Dorango.